Anong ginagawa mo dyan? Brenda, ikaw pala yung nasa loob ng banyo. Huwag ka nga magmamaangan. Kunwari ka pang hindi mo alam na naliligo ako sa loob kanina ka pa nandyan. Ano? Nagkakamali ka. May inaayos lang ako dito. Sa tingin mo anong iisipin ko habang nandyan ka't halos mabali ang legs sa kasisilip sa butas na yan, ha? Napakabastos mo naman, Miguel. Hindi mo man lang ako iginalang bilang kapatid ng asawa mo. Hoy, magdaan-daan ka nga sa pananalita mo. Wala akong kinalaman sa butas na yan. Tinatapalan ko nga eh. Malay ko ba naliligo ka pala? Sinungaling ka, talagang hayop ka. Manyak, sisiguruhin ko makakarating kay ate ang ginagawa mo sa akin. At sa tingin mo paniniwalaan ka niya? Huwag kang ang tanga, Brenda. Mahal na mahal ako ng ate mo at magkakaanak na kami kaya sigurado ako na ako ang kakampihan niya. Paano kung sabihin ko na matagal ko nang napapansin na may ginagawa kang kagaguhan dito sa bahay, ha? Akala mo ba talaga hindi kita pagdududahan? Matagal ko nang napapansin na lagi kang nasa labas ng banyo tuwing naliligo ako. Kaya hindi na ako magtataka na matagal mo na akong binobosohan. Manyakis kang hayop ka! Taon 2012. Biliran. Tulad ng iba, biktima rin ng broken family ang magkapatid na Brenda at Elma. Pareho ng may kani-kanyang pamilya ang kanilang mga magulang. Ni minsan ay hindi man lamang sila kinukumusta ng mga yon. Sa loob ng mahigit 10 taon ay silang magkapatid lamang ang naging magkasangga. Mas matanda ng 10 taon kay Brenda ang kanyang ate Elma. Bata pa lamang ay malapit na sila sa isa't isa, kaya kahit nang makapag-asawa na si Elma ay hindi pa rin sila mapaghiwalay. Dahil marunong manahi si Brenda, yon ang ginawa niyang hanap buhay, gamit ang puhunan na pinahiram sa kanya ng kanyang kapatid. Gusto niyang makatulong sa mga gastusin kahit nasuportado naman ng asawa si Elma. Sa pagkakaalam niya, matagal pa bago umuwi ng Pilipinas si Miguel kaya silang dalawa lamang ang magkasama sa bahay. Ngunit kapag nakabalik na ang lalaki, pinaplano na rin niyang bumukod para sa pribadong pamumuhay ng mag-asawa. Sa edad na 29, hindi pa nagkakaroon ng nobyo si Brenda. Hindi siya nagpapaligaw at hindi rin siya nagpapakita ng interes sa kahit na sinong lalaki. May mga sumubok namang pumorma sa kanya noon pero hindi niya nakikita ang sarili na magkakaroon ng pamilya. Hindi maganda ang epekto sa kanya ng pagkasira ng pamilyang mayroon sila, kaya sinusuportahan na lamang niya ang kanyang kapatid. May tiwala naman si Brenda sa asawa ni Elma. Bagamat ilang beses pa lamang niyang nakaharap noon si Miguel, ay alam niyang mabuti yung tao. Gayon din ang pamilya ng lalaki. Wala naman daw problema para sa lalaki kung makikitira siya roon, pero buo na ang kanyang plano na kapag wala ng balak bumalik sa Kuwait si Miguel, ay bubukod na siya para sa kanyang sarili. Mukhang pagod na pagod ka. Ang dami na nagpapatahi sa'yo. Mas mabuti na yon, ate, para makaipon ako. Tsaka sa pag-deliver lang naman ako napapagod ng husto. Ang lalayo ba naman ng mga bahay dito eh? Parang may galit sa isa't isa mga tao. Ikaw talaga. Hindi kasi to kagaya sa atin noon na probinsya rin naman, pero halos dikit-dikit ang mga bahay. Dito kasi, malalaking lupa ang pagmamay-ari ng mga residente, kaya malalayo ang agwat ng tinitirhan ng bawat isa. Sa madaling salita, mas nakakaangat sila kung maituturing dahil malawak ang lupang pagmamay-ari nila. Sa atin kasi parang squatter na, ate eh. Siya nga pala, tinatanong ako nung lalaking nakasalubong ko kanina. Kaibigan yata siya ni Miguel. Tinatanong kung kailan daw ang uwi dito. Hindi ko nga rin alam eh. Di na kasi namin na pag-uusapan. Basta ang alam ko, saka na lang siya uuwi dito kapag tapos ng kontrata niya. Baka nga hindi na siya bumalik pagkatapos nun eh. Aba, mukhang seryoso na talaga siya na makabuo na kayo ah. Ganun na nga. Alam mo naman kung gaano ako kamahal ng asawa ko. Excited na nga siya na magkaanak kami eh. Halata ate, pero kapag wala na siyang balak bumalik sa Kuwait pag uwi niya rito, exit na ako ha? Ha? Anong ibig mo sabihin?
Exit na. Aalis na ako rito. Nakakahiya naman kasi kung makikisiksik pa ako sa inyong dalawa. Paano kayo magkakaroon ng privacy kung lagi akong nandito? Ikaw talaga? Iniisip mo pa yon? Wala namang kaso sa amin kung dito ka pa rin titira. Mas gusto ko nga na nandito ka lamang eh. Ang tanong, ayos lang ba kay Kuya Miguel na nandito ako? Siyempre ate, gusto rin niya ng privacy. Lalo na gusto niyo na magkaanak. Hindi kayo makakapaglabing-labing kapag pakalat-kalat ako dito sa bahay. Sa liit nito, maririnig ko kayo kapag... Ano ka ba, Brenda? Huwag na nga natin pag-usapan yan. Sus, bakit ka namumula? Sa akin ka pa ba mahihiya, ate? Grabe ha, mas kilala mo pa nga ako kaysa sa sarili ko at ganun din ako sa'yo kaya huwag ka mahiya sa mga ganyang usapan. Nangyayari naman talaga yon sa totoong buhay. Paano tayo mabubuo kung di naglabing-labing si nanay at tatay noon, di ba? Kaya buti patigilan mo na yung hiya-hiya na yan. Parte ng paglaki yon. Sira ka talaga. Alam mo, duda ako sa'yo. Ikaw yung single sa ating dalawa, pero parang mas marami ka pang alam sa mga ganyan. Sus, ano naman ang masama ron? Open-minded ako ate, tsaka ayoko mapaglaruan ng ibang tao sa sobrang pagka-inosente ko, no? Pero pagdating sa'yo, hindi ka pwedeng maging inosente. 1 taon na lang, 40 ka na ate. Kapag di ka pa nagpabuntis kay Kuya Miguel, baka magsara na yung lagusan mo. Hoy, tumigil ka dyan. Nakakahiya talaga yung mga sinasabi mo. Balak ko naman talaga magkaanak na kami. Hinihintay ko lang na makauwi siya. Alam mo naman na kailan lang kami nagkakilala, hindi ba? Siyempre naman, alam ko yun ate. Ikaw talaga napakaseryoso mo. Halika na nga, kain na lang tayo. Kapag ikaw ang nagka-boyfriend, babawian talaga kita dyan sa panunukso mo. Humanda ka sa akin. Bagamat ang isa't isa na lamang ang sandalan ni na Brenda at Elma, kailanman ay hindi nila naramdaman na may puwang sa kanilang pagkatao. Dahil matagal na nilang tinanggap na hindi na mabubuo pa ang kinalakhan nilang pamilya. Wala na silang magagawa kung magkaibang buhay ang pinili ng kanilang mga magulang dahil nasa hustong edad na sila para magdesisyon kung ano ang kanilang magiging kapalaran. Ngunit sa kabila ng magandang samahan ng magkapatid, hindi inaasahan ni Brenda na unti-unti na pala niyang mararamdaman ang bangungot sa kanyang buhay. Kagagaling niya lamang noon sa paghatid ng mga tinahing kurtina at punda ng unan. Pagdating sa bahay, nagpahinga lamang siya sandali bago pumasok sa banyo para maligo dahil malakas ang lagaslas ng tubig ay hindi na malayan ng dalaga na bumukas na pala ang pinto ng bahay. Mula roon ay pumasok ang malaking bulto ng isang lalaki. Dala ang may kalakihang maleta. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata habang dinadama ang sariwang hangin sa probinsya. At nang idilat niya ang mga yon, inilibot niya ang tingin sa buong bahay. Maya-maya, napangiti siya nang marinig ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa banyo. Ilang taon din niyang hindi nakita ang kanyang asawa. Matagal silang hindi nagkasama kaya naroon ang matinding pananabik niya para kay Elma. Pumwesto siya sa may gilid ng pintuan ng banyo at inabangan ang paglabas ng asawang naliligo para sorpresahin. Sa mismong pagbukas ng pinto ay agad niyang ipinulupot ang mga braso niya sa katawan ng babae. Ay, bitawan mo ako! Sino ka ba? Kuya Miguel? Brenda, naku, pasensya ka na. Akala ko kasi si Elma yung nasa banyo eh. Pasensya ka na talaga ha. Nasa palengke pa si Ate Elma eh. Maya-maya nandito na rin yun, pero bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka na pala? Ay, bala ko kasi sanang sorpresahin ang ate mo eh. Kaso, nagkamali ako. Kala ko siya yung naliligo. Naku, nakakahiya tuloy sa'yo. Ayos lang, kinabahan lang ako kasi akala ko may iba nang nakapasok dito sa bahay habang naliligo ako eh. Hindi ko pa naman naririnig kapag bumukas yung pinto dahil maingay yung lagaslas ng tubig. Ay, hayaan mo. Hindi na mauulit to. Kumusta nga pala kayo rito ng ate mo?
Ayos naman kami, kuya. Ikaw, tapos na bang kontrata mo kaya napaagang uwi mo? Oo, ang totoo niyan. Hindi na ako babalik sa Kuwait ngayon nakauwi na ako rito. Yun nga rin ang sinabi sa akin ni Ate Elma. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa kasi kami nakakaluto eh. Sinaing pa lang ang meron. Hinihintay ko pang pinamili ni ate para makapagluto ng ulam. Ayos lang ako. Kumain naman ako kanina tsaka may dala rin akong lechon manok para sa inyo ni Elma. Pasensya ka na talaga, Brenda ha. Nawala kasi sa isip ko na nandito ka nga rin pala. Tungkol nga pala dyan, napag-usapan na namin ni ate na aalis na ako kapag nakauwi ka na. Ha? Bakit naman? Nakakahiya kasi kung makikisiksik pa ako rito. Tsaka kaya ko naman ng bumukod. May murang mauupahan sa bayan. Nakapagtanong-tanong na ako ron. Ano ka ba? Hindi ka naman namin pinapalis. Sigurado kong ayos lang sa ate mo na nandito ka at ganun din naman sa akin. Kaya hindi mo kailangang umalis, Brenda. Dito ka na lang muna. Pero kahit sana hanggang sa makapanganak lang si Elma. Dahil hindi na ako babalik sa Kuwait, may plano akong pagkakitaan. Kaya madalas pa rin maiiwan dito na mag-isa ang ate mo. Ang advance mo naman mag-isip. Hindi pa nga nabubuntis si ate. Huwag kang mag-alala. Next month may laman ng tiyan nun. Hindi ako papayag na hindi pa kami makabuo. Hay nako, kayo na lang ni ate mag-usap tungkol dyan. Nga pala, wala ka pa rin bang boyfriend? Hindi ko naman kailangan magkaroon. Ibig sabihin wala pa nga. Ireto ko kaya sa iyo yung tropa ko. Matagal na ring single yun eh. Malay mo mag-match kayo. Nako, ayoko sa mga reto-reto na yan. Parang pilit na pilit eh. Tsaka nananahimik ang buhay ko, no? Ayoko ng lalaki sa buhay ko. Mananahina lang ako. Magkakapera pa ako nun. Ano ka ba? Maikli lang ang buhay para ubusin lang sa pagkita ng pera. Hindi mo naman ikamamatay kung maglalaan ka rin ng kaunting panahon para sa love life mo. Ano ka ba? Makita ko lang kayo ni ate na masaya, okay na ako. Hindi ko kailangan ng boyfriend. Ay, teka, isusurpresa mo si ate, di ba? Maya-maya lang nandito na yon. Gusto mo ba magtago? Yun nga sana ang plano ko eh. Pumalpak lang kanina. Sige, tutulungan kitang isurpresa siya. Noong una, wala namang naging problema si Brenda sa pagbabalik ni Miguel. Bagamat sinabi na niyang aalis siya roon, ay ang mag-asawa na mismo ang nakiusap sa kanya na doon na lamang muna tumira. Kaya lamang, hindi niya maiwasang mailang minsan tuwing naglalambingan ang mag-asawa, kaya sinasanay niya na ang sarili na umaalis ng bahay. Naghahanap na lamang siya ng mapapasyalan para makapagpalipas ng oras. Bumabalik na lamang siya sa bahay tuwing hapon. Sa gabi naman ay maaga siyang natutulog. Mabuti na lamang at 2 ang kwarto sa bahay na yun, kaya kahit papaano nabibigyan niya ng privacy ang 2. Sa madalas na pag-alis ni Brenda, nakilala niya ang dalagang si Raya na anak ng isa sa mga kaibigan ni Miguel. Dahil mas kabisado ng dalagita ang lugar, isinama siya noon sa ilog at doon sila nagpapalipas ng oras. Madalas nakikipagbiruan si Brenda kay Miguel dahil tulad niya ay palabiro rin yon at masayahin. Hindi tulad ng kanyang ate na mahiyain at madalas ay seryoso. Kaya naman, hindi niya naisip na ang ginagawa niyang pakikitungo sa lalaki ay binibigyan na pala noon ng mali siya. Nalaman niya yon nang minsang mag-aya si Miguel ng mga kaibigan sa bahay para mag-inuman. Lagi raw yon ginagawa ng kanyang bayaw tuwing umuuwi ng Pilipinas. Nagpapaluto yon ng masarap na ulam at iba pang mga putahe para sa malalapit na kaibigan at ilang kapitbahay. Bumibili rin yon ng maraming alak kaya magdamag ang inuman doon. Habang naghahanda ng mga pulutang dadalhin sa mga nag-iinuman, walang kaalam-alam si Brenda na nauna na pala siyang ginawang pulutan ng mga kaibigan ni Miguel at sinasakyan pa yon ng kanyang bayaw. Pare, baka naman pwede mo akong ireto dun sa hipag mo. Kursunada ko eh. Mukhang hindi nagpapaligaw pero maganda ha?
Nakakagigil din pag tinititigan eh. Ibang klase ang datingan. Nako, mahihirapan ka ron kay Brenda, tol. Kung hindi ko nga lang siya kilala baka inisip kong tibu yan eh. Kahit tibu pa siya, kaya ko pa rin siyang buntisin. Baka kailangan lang palambutin. Si Raulo. Pero tama ka dyan, tol Ibang klase talaga yan, pare. Kung hindi ko nga lang siya hipag, baka tinalo ko na yan eh. Alam mo naman ang mga tipo ko sa babae, di ba? Huy, may asawa ka na. Ipaubaya mo na sa akin yung kapatid. Huwag masyadong sugapa, pare. Baka mabulunan ka niyan. Napailing na lamang si Brenda sa kanyang mga narinig nung gabing yon. Gusto man niyang magalit at kumprontahin ang mga lalaki, ayaw niya namang makasira ng selebrasyon. Isa pa, nakakarami na rin ng inom si Miguel, kaya kung ano-ano na lamang ang nasasabi nito. Okay ka lang ba? Baka napapagod ka na sa pag-asikaso sa mga bisita ni Miguel. Pwede ka namang mauna na matulog. Ako na lang ang maghihintay sa kanila. Okay lang ako, ate. Kaya ko pa naman magpuyat. Tsaka, hindi kita hayaan mag-isa maglinis ng maiiwang kalat ng mga bisita nyo. Nakakapagod kaya yun. Salamat ha. Hindi mo naman kailangan gawin to pero ginagawa mo pa rin. Alam kong pagod ka na kanina sa pananahi pero tinutulungan mo pa rin ako dito. Si ate naman ang drama-drama. Natural lang natulungan kita. Sagot natin ang isa't isa, di ba? Oo na. Nga pala, nakita kita kanina na nakatingin kina Larry. Natitipuhan mo ba siya? Huwag mong sabihing tinamaan ka na sa lokong yon, ha? Wow, ate, ha? Anong akala mo sa akin? Nasisiraan na ng bait? Di ko trip yung mga tropa ng asawa mo, no? Buti naman. Kilala kong mga yan. Hindi sila yung tipo ng lalaki na magseseryoso sa relasyon, kaya wag mo na lang silang pansinin. Si Kuya Miguel, ate, baka mahawa siya sa mga kaibigan niya. Matagal na sila magkakaibigan kaya hindi ko siya pwedeng bawalan na makisama kina Larry. Tsaka iba siya sa mga yan, kaya may tiwala ako sa asawa ko. Sa kabila ng sinabi ni Elma, ay hindi pa rin napigilan ni Brenda na mapaisip tungkol kay Miguel. Mukha namang matino at mabuting asawa ang lalaki, ngunit ang hindi niya maunawaan noon ay kung bakit may iba pa siyang pakiramdam sa kanyang bayaw. Mula nang marinig ni Brenda na pinag-uusapan siya ng mga kaibigan ni Miguel, hindi na nawala ang pagdududa niya sa kanyang bayaw. Ngunit dahil ayaw niyang pagmulan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, ay hindi niya na lamang sinabi sa kanyang ate ang tungkol doon. Sinarili na lamang niya ang mga narinig, kahit na nabastos siya sa mga sinabi ni Larry nung gabing yon, na kinunsinti naman ng kanyang bayaw na si Miguel. Sa paglipas ng mga araw, ang nararamdaman ni Brenda na pagkailang kay Miguel ay mas lalo pang lumala nung madalas silang naiiwan sa bahay ng sila lamang dalawa. Kapag may lakad kasi si Elma ay naiiwan siya dahil may mga tahiin na kailangang tapusin. Habang abala sa ginagawa, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa bawat kilos niya. At sa tuwing mag-aangat siya ng tingin, nahuhuli niya si Miguel na nakatayo sa may pinto ng kwarto ng mag-asawa na tila sinasadyang siya ay panoorin. Tuwing nahuhuli niya ang lalaki ay kaagad na umiiwas yon ng tingin at magkukunwari na lalabas ng bahay. Mas lalo pang lumala ang kakaibang pakiramdam ni Brenda tuwing naliligo siya sa banyo. Pakiwari niya ay may nanonood sa kanya habang siya ay naliligo at nagbibihis sa loob noon. Mawawala lamang ang pakiramdam na yon kapag nakalabas na siya ng banyo. Kaya naman nang minsan silang magkita ng kaibigan at dati niyang kaklase nung high school na si Mia, ay nabanggit niya ang tungkol doon. Ano? Binubasuhan ka? Hindi ako sigurado pero yun ang nararamdaman ko tuwing naliligo ako at nagbibihis sa banyo, Mia. Seryoso ka ba? Di ba wala ka namang ibang kasama dun sa bahay kundi ang bayaw mo? Nakakaloka yung iniisip mo, ha? Kasi bakit ka naman bobosohan ng asawa ng ate mo?
Ikaw na nga nagsabi sa akin noon na parang kapatid na rin ang turing sa'yo ni Miguel. Kaya nga hindi ako sigurado eh. Pero nitong mga nakaraang araw kasi, palala na ng palala yung pagkailang ko sa kanya. Nako ha, kung ganyan ang pakiramdam mo sa lalaking yon, mag-iingat ka, Beshi. Base sa mga kwento mo, hindi rin maganda ang kutob ko sa bayaw mo, pero teka, kumusta naman ang trato niya sa ate Elma mo? Ayos naman ba? Hindi ba siya sinasaktan? Hindi naman ganun si Kuya Miguel. Hindi ko pa nga sila nakikita nag-away eh. Mahaba naman ang pasensya nilang dalawa kaya kapag nagka-problema, pinag-uusapan nila kaagad. Mukhang pa-good shit lang yung bayaw mo para di mo pagdudahan. Basta mag-iingat ka sa kanya. Mag-lock ka ng pinto ng kwarto tuwing gabi, ha? Yun na nga ang problema ko kasi yung kwarto lang nilang may lock sa pinto. Yung tinutulugan ko, kortina lang ang pangsara. Ay, hirap naman yan, Besh. Delikado ka talaga niyan. Babawan mo na lang siguro ang tulog mo. Huwag tulog mantika. Baka isang gabi, magising ka na lang na minamanyak ka na ng lalaking yon. Huwag naman sanang umabot sa ganon, Besh. Nire-respeto ko siya dahil mahal na mahal siya ng ate ko. Kaya nga kahit iba ng pakiramdam ko, hindi pa rin ako nagsasabi kay Ate Elma dahil alam kong masasaktan siya. Sakaling may gawing kalokohan si Bayaw. Kung totoo man ang sasabihin mo at may pruweba ka, mas mabuti nang malaman niya kaagad, Besh. Huwag mo nang hintay na mahuli pang lahat. Babae ka at dalaga pa, kaya dapat mong ingatan ang sarili mo. Hindi mo nga isinuko ang bataan sa kahit na sinong lalaki tapos mamanyaking ka lang ng bayaw mong yon? Aba, deserve niyang mataga. Taga agad? Oo, no? Para di natularan ng iba. Joke lang. Basta kung kakailanganin mong tulong ko, sabihan mo lang ako, Besha. Kahit ako mismo sumugod sa bayaw mo, gagawin ko para sa'yo. Di ikaw nang matapang. Pero salamat, Besha. Sa'yo ko lang talaga to nasabi dahil natatakot akong mahusgahan na mapagsasabihan ko pa. Huwag ka mag-alala. Kilala na kita noon pa, kaya alam kong hindi ka basta mag-iimbento lang ng kwento. Bahagyang nakahinga si Brenda matapos niyang masabi sa kaibigan ang nararanasan niya sa bahay. Ngunit ng mga sumunod na araw, mas lalong lumakas ang hinala niya dahil tuwing lalabas siya ng banyo ay palaging naroon si Miguel na parang naghihintay sa kanya. Doon na siya kinabahan. Mukhang may hindi magandang ginagawa ang kanyang bayaw. Samantala, bagamat palaging umaalis ng bahay ay hindi nakaligtas kay Elma ang pag-iwas ng kanyang kapatid sa asawang si Miguel. Kadalasan nauuna nang kumain si Brenda at maagang pumapasok sa silid. Nagdadahilan na lamang yon ng kung ano-ano, ngunit hinahayaan na lamang niya dahil mukhang hindi pa noon gustong magsalita. Kaya nang sabihin ng dalaga na masama ang pakiramdam ay hindi na siya nagtanong pa. Nang gabing yun, mag-isa siyang naghain ng pagkain sa mesa para sabayang maghapunan si Miguel. Tinawag niya ang asawa. Kaagad naman yung lumabas ng silid, ngunit maya-maya lamang ay napakunot noo habang nakatingin sa madalas na inuupuan ni Brenda. Teka, nasan si Brenda? Hindi ba siya sasabay sa atin? Nauna na siyang kumain kanina, mahal. Masama yata ang pakiramdam. Ganun ba? Akala ko kasi umiiwas siya sa akin eh. Halos 1 linggo na natin siyang hindi nakakasabay sa pagkain. Bakit ka naman niya iiwasan? May pinagtalunan ba kayo o hindi na pagkasunduan? Ha? Siyempre, wala. Alam mo naman na kapatid ng turing ko dyan sa utol mo. At kung magkakaroon man kami ng hindi mapagkakaunawaan, pag-uusapan namin agad yun para hindi na lumala pa. Mabuti naman kung ganon, mahal. Pero nag-aalala talaga ako sa kanya eh. Hindi naman siya ganyan dati. Ayaw niya rin namang sabihin kung anong nararamdaman niya. Baka kung ano na yun. Samahan mo kaya magpa-check up? Tatanungin ko siya bukas. Pero kung maayos naman ang pakiramdam niya, kakausapin ko na lang dahil baka may pinagdaraanan siya. Ang inaalala ko kasi, nabanggit niya na noon na gusto niya nang bumukod, pero nakiusap tayo sa kanya. Hindi kaya yun ang dahilan kaya parang nagtatampo siya sa atin? Ang mas mabuti pa, ako na lang munang kakausap sa kanya. Baka hindi niya lang kayang sabihin sa'yo dahil ate ka niya.
Mahal na mahal ka ng kapatid mo, kaya siguradong mahihiya yun magsabi sa'yo. O sige, ikaw na lang muna bahalang kumausap sa kanya. Pero kung ano man ang sasabihin niya, pwede bang ipaalam mo sa akin kaagad? Oo naman, kukumbinsihin ko pa siya na makipag-usap sa'yo. Maging si Miguel ay napapansin na rin ang ginagawang pag-iwas ni Brenda. May ideya na siya kung bakit yon ginagawa ng dalaga, ngunit ayaw niya ring tumigil sa kanyang ginagawa. Kaya naman ng hapong yon ay inaya niyang uminom ang kaibigang si Larry. Ngunit sa pagkakataong yon, dumayo siya sa bahay ng kaibigan para hindi marinig ni Brenda ang kanilang pag-uusapan. Himalat naisip mong dito tayo uminom sa bahay ko. Akala ko ipagyayabang mo na naman yung bago niyong sofa, kaya ka nag-aya eh. Sira ulo. Dumayo talaga ako rito dahil baka marinig ni Brenda ang pag-uusapan natin. Ha? Bakit? Tungkol saan bang pag-uusapan natin, Tol? Sus, nagmamaang-maangan ka pa. Siyempre, yung paborito nating dalawa na tayo lang ang nakakaalam. Yung lihim nating pagnanasa dun sa hipag mo? Oo. Kumusta? May nangyari na ba sa inyo? Gago. Siyempre, wala pa. Hindi ko naman pwedeng basta-basta na lang galawin yung hipag ko, lalo na't laging nakabantay si Elma. Pero alam mo, Tol, gigil na talaga ako sa kanya. Binubusuhan ko na nga tuwing naliligo eh. Ano? Naku pare, baka naman mahuli ka dyan sa ginagawa mo. Ang tanong, magpapahuli ba ako? Matinik yata tong kumpare mo, Tol. Paano mo ba ginagawa yun? Inaabangan ko lang siya tuwing maliligo. Kabisado ko na nga kung anong oras siya pumapasok at lumalabas ng banyo eh. Minsan pa nga, dun siya nagbibihis sa kwarto niya. Napaka-flawless pare. Sobrang kinis ng mga hita. Wala man lang kahit konting peklat. Medyo kinulang lang siya sa dibdib pero pwede na yun. Kaya naman pala mukhang solve ka eh. Hayaan mo sa susunod, doon naman tayo magiinom sa bahay. Kapag tulog na siya, ikaw na ang humusga. Alam mo kung anong suot niya kapag natutulog? Nakakamison lang, Tol. Kung hindi nga lang nakakulambo yun, mas maganda sana ang view eh. Kailan tayo magiinuman sa bahay niyo, Tol? Hindi na ako makapaghintay. Ngayon na kaya? Gago. Sa susunod na linggo. Tol, nang sumapit ang araw na yon, nagtagumpay sina Miguel at Larry sa kanilang pinaplano. Natuloy ang pag-iinuman nila sa bahay ng mag-asawa. Nagkataon pa na may sakit si Brenda, kaya maaga yung nagpahinga at napahimbing ang tulog. Habang abala sa pag-aasikaso ng pagkain si Elma, pasimpleng pumasok ng bahay si Larry. Halos buhatin na noon ang mga paa sa takot na makalikha ng ingay habang naglalakad patungo sa kwarto na tinutulugan ng dalagang hipag ng kanyang kumpare. Marahang hinawi ni Larry ang kurtinang tumatabing sa pintuan ng silid. Napangisi ang lalaki nang makitang nakahiga nga roon si Brenda at mahimbing na natutulog. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, nakasuot ng mahabang pantulog ang dalaga, kaya wala siyang napala sa pagsilip doon. Napailing na lamang si Larry at napakamot ng batok. Akmang lalabas na siya ng silid nang makita niya ang mga nakasalansang damit ni Brenda. Napatangu-tangu siya habang nangingiti sa kanyang naisip. Lumapit siya sa kinaroroonan ng mga damit at kinuha ang pulang panloob ng dalaga bago umalis ng silid. Ngunit sa paghawi ni Larry ng kurtina, muntik na siyang mapasigaw nang makita na naroon si Elma. Anong ginagawa mo sa kwarto ng kapatid ko? Pasensya ka na, Mare. Hinahanap ko kasi yung banyo niya eh. Kwarto pala ito na pasukan ko. Ilang beses ka nang gumamit ng banyo rito. Hindi mo pa rin alam? Nandun sa may kusina. Hindi dito sa kwarto ni Brenda. Pasensya ka na talaga, Mare. Lasing na tong kwarto mo, tong kumpare mo eh. Pwede ba ituro mo na lang sa akin kung nasan yung banyo?
Baka magkamali na naman ako ng pasukin eh. Sa susunod, huwag ka nang dadayo ng inom dito sa bahay kung hindi mo namang kaya yung sarili mo. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumasok sa mga kwarto dito, lalo na sa kwarto ng kapatid ko. Konting respeto naman. Hindi umubra kay Elma ang pagdadahilan ni Larry dahil sa sinasabi niyang kalasingan. Kahit hindi pa tapos mag-inuman ay sinabihan na niya ang asawa na gusto niya nang magpahinga. Hindi naman yun nagustuhan ni Miguel dahil napahiya siya sa kaibigan na si Larry. Ano ba namang kabastusan yun, Elma? Nakita mo naman nagiinuman pa kami ng kumpare ko. Sinabi ko naman di ba, gusto ko na magpahinga. Napagod ako maghapon sa paglilinis ng bahay at pamamalengke. Hindi pa ba sapat na dahilan yon? Ang sabihin mo, ayaw mo lang na nagiinuman kami rito. Bakit? Ikaw na ba magdedesisyon ngayon sa pamamahay na to? Baka nakakalimutan mo, Elma. Pero akong pinampatayo nito, kaya ako dapat ang masunod. Ano? Asawa kita, Miguel. Hindi kita amo para sundin lahat ng gusto mo. Kung asawa rin ang tingin mo sa akin, dapat nakikinig ka rin sa opinyon ko. At inaalam mo rin kung sang-ayon ba ako sa ginagawa mo. Kung ganyan ka mag-isip, ano ba ako sa bahay na to, ha? Ang dami mong dada. Nagiinuman lang naman kami. Dati naman namin ginagawa to ah. Bakit ngayon ka lang nagre-reklamo ng ganyan? Pwes, kung magiinuman kayo, siguruhin mong alak lang ang pakay ng kumpare mo. Anong ibig mong sabihin? Ha? Nakita ko si Larry na pumasok sa kwarto ni Brenda. Tama ba yun? Ano? Teka, baka naman nagkamali lang ng pinasukan. Sabi niya kasi kanina magbabanyo siya. Ilang beses na ba siyang nakapunta dito sa bahay, ha? Ilang beses na ba siyang gumamit ng banyo rito? Imposible magkamali siya, Miguel. Ano ba? Ano bang gusto mong palabasin? Na sinadyang pumasok ni Larry sa kwarto ng kapatid mo? Ano naman ang gagawin niya ron? Aba, malay ko. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Mali ang ginawa niya. Kahit nga ikaw na may-ari ng bahay na to, hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto ni Brenda. Lalo na kung natutulog siya ron at walang kamalay-malay. Siguro naman ngayon naiintindihan mo na ang pinupunto ko. Matapos ang pagtatalong yon, ilang araw na hindi nag-usap ang mag-asawa. Hindi rin nagkikibuan ang mga yon, kaya nakahalata na rin si Brenda na wala pa ring alam sa nangyayari. Ate, ayos lang ba kayo ni Kuya? Parang di kayo nagkikibuan ah. Kaninang umaga di rin kayo sabay kumain. Nag-away ba kayo? Nagtalo kami nung nag-inom sila ni Larry dito. Bakit naman? Nanggulo ba si Larry? Hindi naman. May hindi lang ako nagustuhan. Ay, basta ikaw, lagi ka mag-iingat sa mga taong nakakasalamuha mo, ha? Huwag ka masyado magtitiwala kahit gaano mo pa sila kakilala. Bakit bigla ka naging ganyan, ate? May nagbabanta na ba sa buhay ko na hindi ko alam? Siyempre wala. Pero porke ba wala nagbabanta, hindi ka na mag-iingat. Sus, ako pa ba, ate? Lagi naman ako nag-iingat eh. Kahit nga germs, magdadalawang isip pang lumapit sa akin. Hindi mo ako kailangang alalahanin, okay? Oo na. Masyado kang seryoso? Naninibago tuloy ako. May iniisip lang kasi ako ngayon. Pero wag mo nang intindihin yon. Okay, sinabi mo eh. Nakampante noon si Brenda dahil wala pa siyang kaalam-alam sa tunay na nangyayari. Hindi na rin niya nakikita si Miguel na nag-aabang sa kanya tuwing lalabas ng banyo, kaya akala niya ay tumigil na ang lalaki sa ginagawang pamboboso sa kanya. Ngunit nabuhay ang pag-aalala niya na makausap niya ang isa sa mga naging kaibigan niya sa sitio na si Raya, ang kapatid ni Larry. Sandali silang nakapagkwentuhan nang ihatid niya ang tinahing punda ng unan sa dalaga. Paalis na sana siya noon nang sabihin ni Raya ang narinig na usapan ni na Miguel at Larry na mag-inuman doon ang dalawa. Nalaman niya na lihim pala siyang pinagnanasaan ng kanyang bayaw at pasimple pa siyang binobosohan tuwing naliligo sa banyo. Sumiklab ang galit sa kanyang kalooban dahil sa nalaman mula sa kaibigan. Tinrato niya si Miguel na parang tunay na kapatid, kaya hindi niya lubos maisip na tama ang kanyang kutob, na mayroon yung ginagawang hindi maganda sa kanya. Noon pa man,
Naikwento na sa kanya ni Raya na gumagamit si Larry ng ipinagbabawal na gamot, kaya hindi raw malabong gumagamit din si Miguel noon. Bigla siyang nakaramdam ng takot, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa kanyang kapatid. Lalo na at mukhang may hindi na pagkakasunduan ang mag-asawa. Kaya naman, sa kabila ng nalaman ay nagdalawang isip siya na sabihin yon kay Elma. Siguradong hindi papayag ang kanyang ate na wala yung gagawin sa pambabastos sa kanya ni Miguel. Tiyak na mauuwi sa wala ang ilang taong relasyon ng dalawa at hindi na rin mabubuo pa ang pinapangarap na pamilya ni Elma. Kaya naman, humantong siya sa isang desisyon. Balak niyang ituloy na ang pag-alis sa bahay na yon bago pa man siya pagmulan ng kaguluhan. Ate, hindi pa rin ba kayo nagkakasundo ni Kuya? Bakit mo naman natanong yan? Mukhang napapatagal na kasi ang hindi niyo pagkikibuan. Ngayon lang yan, pero balak ko nang makipag-ayos sa kanya. Talaga? Oo, balak ko kasi siyang sorpresahin. Sorpresahin? Paano mo naman gagawin yon, ate? Simple lang, ipapakita ko to sa kanya. Ha? Pregnancy test kit? Buntis ka na, ate? Oo, kahapon ko lang nalaman. Nagtataka kasi ako kung bakit delayed ako. Yun pala, dinadala ko na magiging panganay namin ni Miguel. Kapag nalaman niyang buntis ako, siguradong lalambot ka agad yun. Matagal niya nang gustong magkaroon kami ng anak. Matutupad na ang pangarap mo na bubuo sa pamilya niyo, ate. Oo, pero kahit magkaroon pa ako ng maraming anak, gusto ko, nandito ka lamang sa tabi ko, ha? Kaya sana, huwag ka munang umalis dito. Samahan mo ako sa pagbubuntis ko. Okay lang ba sa iyo yun? Napilitan na lamang na pumayag si Brenda sa hiling ng kanyang ate dahil sa pagbubuntis noon. Ngunit naroon pa rin ang pangamba na baka hindi na siya makapagpigil pa sa susunod na bastusin siya ni Miguel. Kung noon ay maaga siyang naliligo, hinihintay na muna niyang umalis ng bahay ang kanyang bayaw bago niya yun gawin. Hindi na rin siya nagsusuot ng kamison tuwing natutulog. Pinalitan niya na yon ng mahabang damit para hindi na magkaroon pa ng dahilan ang lalaki na gawan siya ng masama. Lumipas ang mga araw, gumana naman ang diskarte ni Brenda. Hanggang isang araw, hindi niya akalain na aabot pala sa sukdulan si Miguel, matapos ang ilang araw na paglayo sa kanya. Nang araw na yun ay umalis si Elma para makipagkita sa kaibigang magbibigay ng mga pinaglumaang damit at mga lampin ng anak. Wala rin noon sa bahay si Miguel dahil may inaasikaso raw na racket, kaya siya lamang ang naiwan doon. Kampante siyang lumabas ng silid at naligo ng matagal sa banyo. Hindi niya namalayan na nakabalik na agad ng bahay ang kanyang bayaw at natsyempohan siyang muli na naliligo. Habang nasa loob at nagbubuhos, biglang natigilan si Brenda nang muli na namang mag-iba ang kanyang pakiramdam. Napakurap-kurap siya habang marahang pinipihit ang gripo. Inabot niya ang tuwalya at mabilis na ibinalot ang kanyang katawan. Nang masigurong natatakpan niya na ang kanyang kabuuan, ay mabilis niyang binuksan ang pinto ng banyo. At mula roon ay kitang-kita niya si Miguel na halos mabali na ang leeg sa kasisilip sa maliit na butas sa plywood na dingding ng kanilang banyo. Nakaluhod pa noon sa sahig ang lalaki dahil naroon ang maliit na butas. Sa tabi ng lalaki ay ang natuyong bubble gum na kanyang ipinantatapal sa butas para walang makahalata sa ginagawang kademonyuhan. Anong ginagawa mo dyan? Brenda, ikaw pala yung nasa loob ng banyo? Huwag ka nga magmaang-maangan. Kunwari ka pang hindi mo alam na naliligo ako sa loob, kanina ka pa nandyan. Ano? Nagkakamali ka.
May inaasikaso lang ako, no? Ano sa tingin mong iisipin ko habang nandyan ka at halos mabali ang leg mo sa kasisilip sa butas na yan, ha? Napakabastos mo naman, Miguel. Hindi mo man lang ako iginalang bilang kapatid ng asawa mo. Hoy, magdaan-daan ka nga sa pananalita mo. Wala akong kinalaman sa butas na yan, ha? Tinatapalan ko nga eh. Malay ko ba naliligo ka pala? Sinungaling ka talagang hayop ka. Manyak, sisiguruhin ko makakarating kaya yung ginagawa mo sa akin. At sa tingin mo, paniniwalaan ka niya? Huwag kang tanga, Brenda. Mahal na mahal ako ng ate mo at magkakaanak na kami. Kaya siguradong ako ang paniniwalaan niya. Paano kung sabihin ko na matagal ko nang napapansin na may ginagawa kang kagaguhan dito sa bahay, ha? Akala mo ba talaga hindi kita pinagdududahan? Matagal ko nang napapansin na lagi kang nasa labas ng banyo tuwing naliligo ako. Kaya hindi na ako magtataka na matagal mo na akong binobosohan. Manyakis kang hayop ka. Isa pa, akala mo ba hindi ko alam na pinagdanasahan niyo ako ng kaibigan mong si Larry? Ano? Hoy, magdaan-daan ka dyan sa pambibintang mo, ha? Pwede kitang ireklamo. Paninirang puri na yan. Hindi yan paninira. May nakarinig sa inyo na manyakis mong kaibigan habang nag-uusap kayo sa inuman. At talagang pinagplanuhan pa akong pasukin ng hayop na yon sa kwarto ko para lamang mamboso. Wala kang pruweba sa mga sinasabi mo, kaya manahimik kang babae ka. Hindi na napigilan ni Brenda ang galit kay Miguel, kaya nasampal niya ang lalaki. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya na ilalabas lahat ng galit sa ginawang kabastusan. Sinalag naman yon ng kanyang bayaw. Hindi siya ginantihan, ngunit hindi pa rin inamin ang ginawang kamanyakan laban sa kanya. Ngunit maya-maya lamang, nagulat si Brenda nang bigla na lamang makiusap ang kanyang bayaw na si Miguel. Maniwala ka, Brenda. Wala talaga akong ginagawang masama. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang banggitin sa ate mo ang nangyari. Alam mo naman buntis siya, hindi ba? Panganay namin ang dinadala niya. Ayoko may masamang mangyari sa mag-ina ko kapag pinagtalunan namin ang tungkol dito. Hindi naman ito mangyayari kung naging matino ka lang sana. Pero wala eh. Choice mo na maging manyak. Wala namang nag-utos sa'yo na mambosa sa akin pero ginawa mo pa rin. Ibig sabihin lang nun, ginusto mo yon, Miguel. Kaya wag mo nang palabasin na parang kasalanan ko pa kapag may nangyari sa magiging anak niyo ni ate. Kailangan niya malaman ng kamanyakan mo. May asawa ka ng tao pero hindi mo pa rin kaya magpakatino. Parang awa mo na, Brenda. Patawarin mo na ako. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Huwag mo lang sabihin sa ate mo ang nangyari. Ang kapal naman ang mukha mo na hilingin sa akin yan. Hindi ko palalampasin ang ginawa mo. Wala na akong pakialam kahit hiwalayan ka ng ate ko. Hindi siya dapat mapunta sa isang manyakis na gaya mo. Hindi ka rin talaga madalas sa pakiusap eh, no? Sige, kung hindi talaga kita mapapakiusapan, wala na akong magagawa kundi gawin ang susunod kong plano. Anong plano yung sinasabi mo? Ha? Kapag nagkabukuhan na, hindi ko hayaang may iba pang makaalam ng tungkol sa pagnanasa ko sa'yo. Kita mo na, inamin mo na rin ang... Sandali, di pa ako tapos. Kapag sinabi mo sa ate mong tungkol dito, papatayin ko siya at isusunod kita. Huwag ka maingay, sa atin lang yun, ha. Kaya kung gusto mo mabuhay pa ng matagal at maging masaya si Elma, itiko mo yung bibig mo. Kung hindi mo na ako kayang makasama sa bahay ko, pues, lumayas ka na lang. Total naman matanda ka na para makitira pa rito. Di ba? Biglang nakaramdam ng takot si Brenda sa pagbabanta ni Miguel. Sa itsura at sa pag-uugali ng lalaki ay hindi malabong magawa nga noon ang pumatay ng tao. Kaya naman, kahit labag sa kalooban ay nagdesisyon na lamang siya na hindi na banggitin pa kay Elma ang nangyari. Ginawa niya yon alang-alang sa kanyang kapatid at sa pamangkin niya na hindi pa nasisilayan ang mundo. Maayos na lamang siyang nagsabi na gusto niya ng bumukod dahil may ina-applyan siya na trabaho sa bayan. Talaga bang aalis ka na? Kailangan na ba talaga? Pasensya ka na, ate. Kailangan ko na talagang lumipat eh. Tsaka hindi na rin magandang nakikitira pa ako dito sa inyo. Ayoko naman nang madagdagan pa yung utang na loob ko sa asawa mo, ate. Ha? Teka, siya bang dahilan kaya ka aalis? Hindi, ate. Ayoko lang na may marinig ako pagdating ng araw. Kaya
Inuunahan ko na. Naisip ko kasi na baka akong dahilan kaya kayo nagtatalo ni Kuya. Baka gusto niyang makapagsolo na kayo rito. Ano ka ba naman? Hindi naman yun ang dahilan. Kahit na ate, kailangan ko na talagang gawin to. Huwag ka mag-alala, bibisitahin pa rin naman kita rito kahit sa sentro na ako nakatira. Nasa isang bayan pa rin naman tayo, di ba? Sige na nga. Basta mag-iingat ka ron, ha? Oo naman. Matanda na kaya ako. Kaya ko ng sarili ko, ate. Kaya ikaw, ang sarili mo at ang magiging anak nyo naman ang isipin mo, okay? Ay, ano pa nga ba? Pero mamimiss talaga kita. Kahit malapit ka na mag-30, baby sister pa rin ang tingin ko sa'yo. Mamimiss din kita, ate. Pero konting tiis lang muna, ha? Isipin mo na lang, parte ng pagtanda ang paghihiwalay nating dalawa. Parang sasabog ang dibdib ni Brenda sa pinaghalong lungkot at galit nang lisanin niya ang bahay na yun. Hindi niya akalaing hahantong sila sa ganoong sitwasyon dahil sa pagnanasa sa kanya ni Miguel. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nabastos ng ganoon. Ngunit yun din ang unang pagkakataon na may nagbanta sa buhay nilang magkapatid, kaya ganun na lang ang takot na kanyang naramdaman. Pansamantala muna siyang nakituloy sa bahay ng kaibigan niyang si Mia na isa ring single mom. Walang ibang kasama sa bahay ang babae kaya kaagad siyang tinanggap nang sinubukan niyang makituloy doon. Uy Mia, maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito ha. May pera naman akong pangrenta pero di rin naman madaling makahanap ng malilipatan eh. Sus, kahit nga dito ka na tumira eh. Makakatipid ka pa. Wala naman akong ibang kasama rito, tsaka hindi ako nagpapapunta ng mga lalaki sa bahay kaya safe na safe ka. Pero nakakahiya naman. Hay nako, mahiya ka kung magiging pabigat at palamunin ka lang dito. Sa pagkakakilala ko naman sa'yo, masipag ka at magaling makisama kaya ayos lang sa akin. Pwede ka magambag sa kuryente at tubig. Sa pagkain, ikaw nang bahala sa sarili mong budget. Kung gusto mong magluto ng sarili mong pagkain, walang problema sa akin. Medyo mapili kasi ang anak ko, kaya alam mo na. Naiintindihan ko naman yon. Pero sige, kung talagang okay lang sa'yo na nandito ako, hindi na ako maghahanap ng mauupahan. Kung gusto mo, ako na lang ang kunin mong labandera. Hindi na ako magpapabayad dahil libre naman ang pagtira ko dito. Gaga, pinatuloy kita rito dahil kailangan mo ng matutuluyan at gusto ko rin magkaroon kami ng kasama na mapagkakatiwalaan ko. Hindi ako naghahanap ng labandera, oy. Una sa lahat, si nanay ang naglalaban ng mga damit namin dahil buwan-buwan ako nag-aabot sa kanila. Kaya hindi mo kailangang isipin ang mga labahin namin. Sarili mo na lang ang asikasuhin mong lukaret ka, ha? Pero nahihiya talaga ako sa iyo eh. Kung habang buhay kang mahihiya, baka wala ka na talaga maging kaibigan. Pero teka nga, bakit bigla ng pag-alis mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Umabot na kasi sa sukdulan si Miguel. Nahuli ko na siya sa akto na namboboso sa akin habang naliligo. Talaga? Ano reaksyon niya? Umamin ba siya? Itinanggi pa rin niya kahit huling-huli na siya sa akto. Nung una, nakiusap pa siya sa akin na huwag sabihin kay Ate Elma ang nangyari. Tapos, nung hindi ako pumayag, binantaan niya ako, Mia. Sabi niya, kapag nagsalita ako, papatayin niya si ate at isusunod niya raw ako. Natakot ako at hanggang ngayon, natatakot pa rin ako para kay ate. Alam mo, dapat mo nang i-report sa otoridad yung Miguel na yan. Buisit siyang manyaki siya. Ang kapal ng mukha niyang pagbantaan ka, samantalang siya naman ang may nagawang masama at hindi ikaw. Yun na nga eh. Gustong-gusto kong may gawin ako para turuan siya ng leksyon pero hindi pwede dahil mapapahamak si Ate Elma. Wala pa siyang alam sa nangyayari. Maselan din kasi ang pagbubuntis niya kaya baka makasama pa sa kanya kapag nalaman niyang kamanyakan ni Miguel. Ang hirap naman yan, Besh. Grabe, kung ako nasa sitwasyon mo, makukulot talagang lahat ng buhok ko sa katawan. Masyadong komplikado eh. Buhay ang nakataya. Hindi ko naman kasi lubos akalain na ganong klase palang lalaking napangasawa ng ate ko. Kung mas maaga ko lang sanang nakilala ang ugali niya, inilayo ko na sa kanya si Ate Elma. Ano ng plano mo niyan?
Mananahimik na lang muna ako. Maghihintay ako ng tamang pagkakataon para mailayo si ate sa hayop na Miguel na yon. Nagdesisyon si Brenda na tanggapin ang alok ni Mia, na doon na lang muna siya tumira sa bahay ng kaibigan para hindi na siya gumastos pa ng renta. Mabait naman at marunong yun makisama, kaya wala siyang naging problema. Mabuti na lamang nadala niya ang mga gamit niya sa pananahi, kaya naman nakapagsimula siyang muli. Tinulungan siya ng kaibigan na magkaroon ng mga bagong customer. Ang kinikita niya roon ay hinahati niya sa pang-ambag sa mga gastusin sa bahay at sa ipon niya para sa kanila ni Elma. Ngunit habang nag-iipon si Brenda at sinusubukang mamuhay ng tahimik kahit malayo na sa kanyang kapatid, dumating naman sa kanya ang isang masamang balita. Nang umalis siya sa bahay ni Miguel, ay ibinigay niya ang cellphone number niya kay Raya para makibalita sa nangyayari sa kanyang ate. Halos araw-araw siyang nakakatanggap ng balita mula sa dalaga, ngunit sa pagkakataong yon, tila huminto sa pagtibok ang kanyang puso nang malamang wala na ang kaisa-isa niyang kapatid. Kaagad siyang nag-empake ng ilang pirasong damit at pinuntahan ang bahay nina Elma at Miguel. Nang makarating siya roon, ay sumalubong sa kanya ang malamig na bangkay ng kanyang ate. Huli na pala nang malaman ni Raya ang tungkol doon dahil nakaburol na si Elma nang dumating siya sa bahay na mag-asawa. Kung saan-saan kita hinanap para ipaalam sa iyo na wala na ang ate mo, pero hindi ko alam kung saan ka pupuntahan. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya namatay, Miguel? Binangungot ang ate mo, Brenda. Pagising ko, hindi na siya gumagalaw sa higaan namin. Akala ko nga masama lang ang pakiramdam niya, pero nung damhin ko ang pulso niya, doon ko lang nalaman na wala na siya. Wala na ang asawa ko. Wala na rin ang magiging anak namin. Ang sakit, Brenda. Napakasakit. Ngunit sa kabila ng malakas na pag-iyak ni Miguel, hindi siya nakaramdam ni katiting na awa para sa lalaki. May kung ano sa loob niya na wari nagsasabi na hindi niya yun dapat kaawaan. Gusto niyang maniwala na binangungot lamang si Elma, ngunit iba ang isinisigaw ng kanyang isip. Lalo na nang mapansin niya ang pasa sa may kaliwang braso ng kanyang ate na mukhang sinadyang itago. Naikuyom niya ang mga kamao dahil sa namumuong galit. Sinulyapan niya si Miguel na nooy ganap na ganap pa rin sa pag-iyak habang nakatingin sa ataul na kinalalagyan ng kanyang ate Elma. Hinablot niya ang braso ng lalaki at binulungan para sila ay mag-usap sa labas. Marami siyang gustong itanong kay Miguel, ngunit ayaw niyang gumawa ng eksena sa mismong burol ng kanyang kapatid. Magsabi ka ng totoo, Miguel. Anong nangyari sa ate ko? Ha? Sinabi ko na sa iyo, Brenda. Maniwala ka naman. Binangungot ang ate mo. Bakit sa tono ng pananalita mo parang iniisip mo pa na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Nawalan ako ng asawa at anak. Pero kahit umiiyak ka, bakit parang may ginawa ko pa rin? Pinagbibintangan mo ba ako? May dahilan ba para pagbintangan kita? Alam mo, kung pumunta ka lang dito para manggulo, hindi ka na sana nag-abala pa. Umalis ka na. Kaya kong asikasuhin ang burol at libing ng ate mo mag-isa. Nakita ko may pasa si ate Elma sa braso. Anong ginawa mo sa kanya, ha? Sinasaktan mo ba siya? Wala akong ginagawa sa ate mo. Buisit ka. Huwag mo akong akusahan ng mga bagay na hindi ko namang ginawa. Hindi pa kita inaakusahan, Miguel. Nagtatanong pa lang ako. Pero sa pagsagot mo sa akin, parang pinapahalata mo na rin na guilty ka sa pagkamatay niya. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka may kalagyan ka. Sa pagkakataong yun,
Hindi na nagpadala pa si Brenda sa pagbabanta ng kanyang bayaw. Batid niya na may itinatago ang lalaki, kaya nanatili siya sa bahay na yon para malaman kung ano ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Tumulong siya sa pag-aasikaso sa mga nakikipaglamay. Ipinaalam niya rin sa mga magulang nila ang nangyari kay Elma, ngunit gaya ng inaasahan, wala naman ni isa sa mga yon ang dumating para makiramay o magluksaman lamang. Pakiramdam ni Brenda, mag-isa na lamang siya ng mga panahong yun. Hindi niya alam kung sino ang kakapitan, gayong may isa pa siyang malaking problema na kailangang mabigyan ng kasagutan. Lihim niyang minamatyagan si Miguel habang nananatili pa rin siya roon. Palagi niyang sinusundan ang lalaki tuwing may kinakausap yon, sa pag-asang may makukuha siyang impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Elma. Sa ikatlong gabi ng burol, mangilan-ngilan na lamang ang pumupunta para makipaglamay at maaga na ring nag-uuwian. Kaya naman, nung gabing yon, tanging sina Brenda at Miguel na lamang ang naiwan sa bahay, kasama ang bangkay ni Elma. Kasalukuyang naghuhugas ng mga tasang pinagkapihan ng mga nakipaglamay si Brenda nang maramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran. Kaagad siyang napalingon. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang malingunan doon si Miguel na blanko ang ekspresyon at walang kaimik-imik habang nakatingin sa kanya. May kailangan ka ba? Oh, ikaw. Napatili si Brenda nang bigla na lamang siyang sinunggaban ng lalaki at tinakpan ng panyong may kakaibang amoy ang kanyang ilong. Nagsisigaw ang dalaga, ngunit halos hindi na yon marinig dahil sa panyong nakatakip sa kanyang bibig. Nagpumiglas siya para makawala mula sa pagkakahawak ni Miguel, pero maya-maya lamang ay nakaramdam na siya ng panghihina. Hanggang sa unti-unti nang nandilim ang kanyang paningin. Nang magkamalay si Brenda, sumalubong sa pandinig niya ang tawanan ng dalawang lalaki na nakatayo sa paanan ng kama. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata para tingnan kung sino yon. Ganoon na lamang ang takot na kanyang naramdaman nang makita sina Miguel at Larry na parehong walang pang-itaas at nakasuot na lamang ng panloob sa ibabang bahagi ng katawan habang naninigarilyo sa loob ng kwarto ni na Miguel at Elma. Nang ilibot niya ang kanyang paningin, sa kanya lamang napagtanto na nakagapos ang magkabila niyang kamay sa itaas ng katring kanyang kinaroroonan. Wala na siyang kahit isang saplot sa katawan at may busal din ang kanyang bibig, kaya hindi niya magagawang sumigaw para humingi ng tulong. Kaagad niyang ipinikit ang mga mata nang dumako ang tingin sa kanya ni Larry, sa takot na may gawin sa kanya ang lalaki kapag nalaman na nagkaroon na siya ng malay. Hindi niya alam kung anong nangyayari at kung bakit siya nakagapos sa kama. Ang huling naaalala lamang niya ay nung tinakpan ni Miguel ng panyo ang kanyang ilong bago siya nawalan ng malay. Ngunit nung mga oras na yon, isa lamang ang malinaw sa kanya. Walang magandang gagawin sa kanya ang dalawang lalaki na noon pa ay may lihim na pagnanasa sa kanya. Tirahin mo na yan, pre. Mas magandang laban kung pareho tayong may amats mamaya habang ine-enjoy natin ang katawan ni Miss Beautiful. Nakakagigil, pre. Sariwang-sariwa. Pero, teka, paano ka nakakasigurong wala pa nakakagalaw dyan kay Brenda? Wala pa siya nagiging boyfriend. Tsaka, may pagka-conservative ang isang yan, kaya sigurado ako, birhin pa yan, tol. Kaya nga sabik na ako eh. Hindi pa ako nakakatikim ng virgin. Tsaka nga pala, hanggang kailan mamburol ni Elma? Hanggang bukas na lang, tol. Kaya nga ngayon na natin gagawin ng plano dahil siguradong aalis na si Brenda kapag nailibing na ang kapatid niya. Ano ba kasi nangyari sa asawa mo?
Binangungot nga, tol. Hindi nga. Paala ka kung ayaw mo maniwala. Sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi talaga ako maniniwala, tol. Huwag kang matakot. Magkasangga naman tayo noon pa, kaya kahit ano pang gawin mo, walang ibang makakaalam kundi tayong dalawa lang. Gusto mo ba talaga malaman, tol? Oo, bakit nga ba siya namatay? Nung lumalaki na yung tiyan niya, hindi niya ako pinagbibigyan na may mangyari sa amin. Hinahayaan ko na nga nung una, pero nitong nakaraang linggo lang, bigla niyang binuksan ang usapan tungkol sa ginawa mong pagpasok sa kwarto ni Brenda. Noong nagiinuman tayo, tol, ilang beses na namin pinagtalunan yun eh. Pinagsabihan ko na siya pero hindi nakinig sa akin eh. Kaya yun, nakatikim ng bugbog. Kaya lang, nitong huli, hindi niya nakinaya. Nung hindi niya ako pinagbigyan habang init na init ako, tinakpan ko ng unan yung mukha niya hanggang sa hindi na siya makahinga. Pinalabas ko na lang na binangungot siya, kaya ayun, absuelto ako, tol. Ibang klase ka talaga, pare. Ang galing mo. Pero pasensya ka na, nakadagdag pa ako sa problema mo, ha? Di mo kailangang alalahanin yon, tol. Di ba't ako nga mismo nagsabi sa'yo na pasukin mo yung kwarto ni Brenda? Malas mo nga lang na wala ka na pala. Pero ngayong gabi, tol, siguradong hindi na ako uuwing bigo. Nang gabing yun, walang kalaban-labang hinalay ni na Miguel at Larry na nooy parehong nasa impluwensya ng alak at ipinagbabawal na gamot ang nakagapos na si Brenda. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ng dalaga habang pinagpipiestahan ng mga walang hiya ang kanyang inosenteng katawan. Akala ni Brenda papatayin siya ni na Miguel at Larry matapos siyang pagsamantalahan. Ngunit laking gulat niya nang kalagan siya ni Miguel at pinagbihis pa habang nagsusuka sa labas ang kaibigang kasabwat sa ginawang panghahalay sa kanya. Magbihis ka at umalis ka na rito. Kapag nakabalik si Larry, siguradong hindi ka bubuhayin ng isang yon. Pero tandaan mo, wag na wag kang magsusumbong kahit kanino dahil kahit bangkay na ang ate mo, hindi ko pa rin siya patatahimikin. Hindi mo na makikita ang katawan niya. Napakasama mo talagang demonyo ka. Di naman. Kita mo naman pinapalaya kita kaya may natitira pa rin kabutihan sa akin. At ano, utang na loob ko pa to sa'yo? Hayop ka, Miguel. Napakababoy niyo ng kaibigan mo. Shhh! Oo na. Baboy na kung baboy. Demonyo na kung demonyo. Pero pwede ba tsaka ka nalang mag-emote? Unahin mo ng paglalakad palabas ng bahay kung gusto mo pa mabuhay. Huwag kang mag-alala. Tuloy ang libing ng ate mo. Kung gusto mong makipaglibing, wala namang problema. Pero siguruhin mo lang na hindi ka magpapakita, ha? Nang mga sandaling yon, mas gugustuhin na lamang ni Brenda na kasamang ilibing ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya wala na siyang dahilan para mabuhay pa dahil sa ginawang panghahalay sa kanya ni na Miguel at Larry. Ngunit nang maalala niya ang ginawang pagpatay ni Miguel sa kanyang ate ay sinikap niyang makalayo roon. Kailangan niyang mabigyan ng hustisya ang kaisa-isang kapatid dahil hindi yun magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi nagbabayad ang salarin sa nangyari. Bagamat hirap na hirap, pinilit niyang tumakbo papalayo sa bahay ni Miguel. Anumang oras ay maaari siyang masundan ni Larry. Sigurado siyang hindi nagbibiro ang bayaw nang sabihing tatapusin siya ng lalaki. Sa pagmamadali dahil sa pinaghalong takot at kagustuhang makalayo, hindi napansin ni Brenda ang matandang babae na nakasalubong niya sa kalsada. Hindi niya rin nakita ang may kalakihang bato. Napatid siya roon at bumagsak sa lupa. Napaigik ang dalaga nang maramdaman ang matalas na batong halos bumaon sa kanyang balat dahil sa lakas ng kanyang pagkakabagsak. Ngunit maya-maya lamang natigilan ng dalaga nang tulungan siyang tumayo ng matandang babae na kanyang nakasalubong. Mukhang nanghihina ka pa, iha. Huwag mong pilitin ang sarili mo na maglakad. Malayo pa ang iyong lalakarin. Lumalalim na rin ang gabi. Saan ka ba pupunta? Kailangan ko pong makalis dito. Tulungan niyo po ako.
Nanganganib po ang buhay ko, parang awan niyo na po. Halika, ikawit mo ang braso mo sa balikat ko at aalalayan kita. Malayo-layo pa rito ang bahay ko pero maaari kitang tulungan sa paglalakad para hindi ka gaanong mahirapan. Ligtas ka roon, iha. Maraming salamat po. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta at kung kanino ako hihingi ng tulong. Hindi na po ako pwedeng bumalik sa pinanggalingan ko dahil sasaktan po nila ako. Huwag kang mag-alala, iha. Tutulungan kitang makaalis dito kapag maayos na ang kalagayan mo. Pagkarating ni na Brenda sa bahay ng matandang tumulong sa kanya, nawalan siya ng ulirat dahil sa pinaghalong pagod, gutom at takot sa mga taong nagbabanta sa kanyang buhay. Wala siyang kamalay-malay na ang taong tumulong sa kanya ay isang mabagsik na mambabarang na may lahi ring aswang, kaya walang sino man sa sityong yon ang lumalapit sa matanda. May kalayuan ang bahay noon dahil kailangan pang baybayin ang masukal na daanan at kawayanan bago marating ang kubong tinutuluyan ni Aling Chato. Nang magkamalay si Brenda, sumalubong sa kanya ang amoy na nagmumula sa insenso na nakatusok sa pinutol na katawan ng saging. May tapal na ring dahon ang maliit na sugat na kanyang natamo nang bumagsak siya nung nakaraang gabi. Kumusta ang pakiramdam mo, iha? Medyo maayos na po. Masakit lang po dito sa pagitan ng iyong mga hita. Pinagsamantalahan ka ba? Paano niyo po nalaman? Ganyan din ang sinapit ng anak ko noon. Umuwi siya na ng hihina at may nakita rin akong dugo sa pagitan ng kanyang mga hita. Kaya natitiyak kong birhen ka pa nang gawin nila yun sa'yo. Hindi ko na itatanong kung sino ang salarin, pero gusto kong malaman kung paano ka humantong sa ganyang kalagayan. Umuwi lang po ako rito para sa burol ng ate ko. Wala na po siya. At kagabi ko lang nalaman na ang asawa niya mismo ang pumatay sa kanya. Narinig ko po kagabi ang pag-uusap nila ng kaibigan niya. Sila rin po ang nanghalay sa akin. Hindi talaga nauubos ang mga alagad ng demonyo rito sa lupa. Siguradong hahanapin ka ng mga yon para matulad ka rin sa ate mo. Mas makabubuting dumito ka na muna sa bahay ko. Walang nagagawi rito dahil kinatatakutan ako sa lugar na ito. Po? Hindi mo pa siguro alam. Kailan lang ako lumipat dito. Pagmamay-ari ng yumao kong ama ang lupang kinatitirikan ng bahay na ito. Matagal na napabayaan, kaya ibinigay na lang sa akin ng mga kapatid ko para makalayo na ako sa dati kong tinitirhan. Maraming natatakot sa akin dahil hindi ko naman inililihim na isa kong mambabarang. At tuwing may mabibiktima ako sa lugar na tinitirhan ko, nililisan ko ang lugar na yon at hindi nag-iiwan ni katiting na bakas. Totoo po bang isa kayong mambabarang? Ano pong kaya niyong gawin sa taong nabibiktima ninyo? Kaya kong pumatay kung ano ang hilingin ng taong nagpapabarang sa akin. Yon ang ibibigay ko sa kanila. Kung ganon, pwede niyo po ba akong tulungan? Gusto ko po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ate ko. Hindi ko siya maipapakulong dahil wala akong ebidensya at wala rin testigo na siya nga pumatay sa ate Alma ko. Pero siguradong sa pamamaraang kaya ninyo, makukuha ko ang hustisyang hinahanap ko, Aling. Chato, tawagin mo na lamang akong Aling Chato. Ilan ang taong nais mong gantihan? At ano sa tingin mo ang dapat nilang kahinatnan? Gusto ko silang makitang ibinabaon sa hukay sa karumal-dumal na kalagayan.
Napangisi ang mambabarang sa sinabi ni Brenda. Pagsapit ng gabi, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang matanda. Inilabas noon ang itim na librong nakabaon pa sa likod ng bahay, gayon din ang ilan pang mga gamit sa pambabarang. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, kalat na ang dilim sa paligid. Sinundan ni Brenda si Aling Chato na lumabas ng bahay para simulan ang gagawing ritual. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang malapad na bato kung saan ipinatong ng matanda ang mga kagamitan. Isa-isa noong sinindihan ang mga itim na kandila na may itim na usok na lumalabas. Nagsitayuan ang balahibo ng dalaga nang makita ang unti-unting pagkabuo ng nakakakilabot na imahe sa usok na nagmumula sa mga kandila. Hindi niya mawari kung kawangis ba yon ng tao o ng mabangis na hayop. Maya-maya, napaatras ang dalaga nang makarinig ng alulong ng mga aso mula sa di kalayuan. Nagsisimula na ang sumpa. Wala na silang kawala. Yun ang unang beses na nakita ni Brenda kung paano isinasagawa ang sagradong ritual ng pambabarang. Wala siyang ibang ginawa noon, kundi panoorin lamang ang matanda. Ilang sandali pa, muntik na siyang mapasigaw nang maglabasan ang mga uod at alupihan mula sa ilalim ng malapad na batong kinaroroonan ni Lola Concha. Tila may nag-uutos sa mga yon na magkumpulan sa simbolo na nakaukit sa naturang bato. Halos takasan ng dugo ang muka ng dalaga nang damputin ng matanda ang mga uod at alupihan. Pinagapang yon sa katawan at hinayaang kumapit sa balat. Sunod-sunod siyang napalunok nang makita ng kanyang mga mata kung paanong nagpumilit na sumiksik sa balat ni Aling Chato ang mga uod. Ang mga alupihan naman ay gumapang patungo sa bibig, tainga at ilong ng matanda. Akma na sanang tutulungan niya si Aling Chato nang biglayong sumenyas na wag lalapit sa malapad na bato. Nagtataka man na natili na lamang si Brenda sa kanyang pwesto. Makalipas ang ilan pang minuto, muling nanlaki ang kanyang mga mata nang lumabas ang mga uod at alupihang pumasok sa katawan ni Aling Chato at parang bulang nawala sa kanyang paningin. Teka, saan po nagpunta ang mga yon? Bakit biglang nawala? Napangisi naman si Aling Chato. Ngayong gabi ay tutungo na sila sa bago nilang pugad upang magparami. Namangha si Brenda nang wala man lang siyang nakita ni katiting nakagat ng alupihan sa balat ni Aling Chato. Walang kahit anong bakas na may gumapang doon. Ayon sa matanda, ang katawan mismo noon ang ginagamit para pahirapan ang mga nagiging biktima. Sa paraang yon ay mas madaling malalaman ng mambabarang kung gaano katindi ang pagpapahirap at kung dapat pa yung dagdagan. Pero Aling Chato, gusto ko po sana na ako ang mag-asikaso ng paghahatid kay Ate Elma sa huli niyang hantungan. Makakabalik po ba ako sa bahay nila nang hindi masasaktan ni na Miguel at Larry? Wala na silang magagawa para saktan ka pa, iha. Sa mga oras na ito ay wala na sila sa bahay na yon dahil sa takot na may makakita sa kahindik-hindik nilang itsura. Kinabukasan, laking pagtataka ng mga nakikipaglibing nang hindi pa rin lumalabas ng bahay si Miguel. Dumating na rin doon ang mga tauhan mula sa punerarya para isakay ang ataul sa karong gagamitin sa pagdadala ng bangkay sa huli nitong hantungan. Nagkakagulo na ang mga tao sa labas nang dumating si Brenda.
Nagdahilan na lamang siya na bumalik muna sa inuuwian niya sa bayan para kumuha ng ilang gamit. Inusisa siya ng kanilang mga kakilala kung nasaan si Miguel. Ngunit nagpanggap na lamang siya na hindi niya alam na umalis pala ang kanyang bayaw. Itinuloy na lamang niya ang pagpapalibing sa kapatid ng araw na yon nang hindi inaalala pa ang kanyang bayaw. Isa sa mga nakikipaglibing ay si Mia. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang kaibigan nang muli silang magkita matapos niyang i-text ang pangahalay sa kanya ni na Miguel at Larry. Sigurado ka bang hindi na sila susulpot dito? Baka mamaya bigla na lamang silang sumugod para patayin ka. May tiwala ako kay Aling Chato. Sigurado akong ginawa niya ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagpatay ni Miguel sa ate ko at sa pangahalay nila sa akin. Saka ko na lang sila haharapin pagkatapos ng libing. Matapos ihatid sa huling hantungan si Elma, muling bumalik sa sitio si Brenda para ayusin ang mga naiwang gamit ng kanyang kapatid. Inayos niya ang mga damit at inilagay sa mga kahong binili niya. Ilang sandali pa, napasinghap siya nang makita ang isang plastik na naglalaman ng tig-100 piso. Nang buklatin niya yon ay tumambad sa kanya ang kapirasong papel. Binuksan niya yon at binasa ang nakasulat. Nagngilid ang kanyang mga luha dahil sa mga nakasaad doon. Para sa pinakamamahal kong kapatid. Ate Elma. Kinuha niya ang perang inipon ni Elma para sa kanya. Ipinangako niya sa sarili na gagamitin niya yon para mapabuti ang kanyang buhay dahil walang ibang hinangad ang kanyang ate kundi ang maayos na kalagayan para sa kanya kahit noong magkakaroon na yon ng sariling pamilya. Matapos ayusin ang mga gamit ni Elma, nilisan niya na ang bahay. Wala nang dahilan para manatili pa siya doon. Ngunit bago niya lubusang lisanin ang sitio, ay dumaan muna siya sa bahay ni Aling Chato. Habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng matanda, bigla siyang napahinto nang makarinig ng mahihinang ungol mula sa di kalayuan. Napakunot ang kanyang noo. Pinakinggan niya yon ng mabuti at sinundan kung saan nagmumula ang naririnig na ingay. Ilang sandali pa, tumambad sa kanya ang 2 lalaking halos gumapang na paakyat sa kalsada na kanyang nilalakaran. Mukhang nahulog sa ginagawang kanal ang mga yon, dala ng kalasingan. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, puno ng sugat ang braso ng 2 lalaki. Bigla siyang napaatras nang makita ang mga uod na nagkukumpulan sa bawat sugat. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang mapagtanto na hindi lamang mga uod ang tila namumugad sa katawan ng 2 lalaki na kanyang natagpuan, kundi pati mga alupihan. Doon lamang niya lubusang napagtanto na ang mga lalaking nakita niya ay walang iba kundi sina Miguel at Larry. Hinang-hina na ang mga yon at halos hindi na maidilat ang mga mata dahil sa matinding pamamaga. Bukol-bukol na rin ang muka at napuno yon ng mga sugat hanggang leeg na siyang pinagpipiestahan ng mga uod. Muntik nang bumaliktad ang sikmura ng dalaga nang umabot na sa kanyang pang-amoy ang masangsang na amoy ng mga lalaki na humalay sa kanya. Ngunit maya-maya lamang napangisi siya nang makita kung paano nahihirapan ang mga yon, dala ng sumpa ni Aling Chato. Yan ang nararapat sa mga taong tulad nyo. Wala kayong konsensya. Hindi lahat ng tao kaya niyong paikutin sa mga palad nyo para paulit-ulit na gawan ng masama. Lahat ng kasamaan may naghihintay na karma. At ito na ang panahon para magbayad kayong dalawa. Walang bahid ng pagsisising nilisan ni Brenda ang sitio.
nang malamang wala na roon si Aling Chato. Tunay nga ang sinabi ng matanda na kapag may nabiktima siya sa isang lugar ay hindi na siya nagtatagal pa roon. Walang iniwang bakas si Aling Chato, ngunit malaki ang pasasalamat niya dahil kahit bigo siyang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanila magkapatid sa pamamagitan ng batas na pantao, nakamit naman niya yon sa tulong ng itim na mahika na siyang pinakamatinding karma ng mga tao na may atraso sa kanila. Bumalik sa bayan si Brenda at nagsimula ng panibagong buhay. Hindi man niya kasama ang kapatid na si Elma habang buhay namang mananatili sa kanyang alaala ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Yon! Ano nga yun? Mag-shoutout na nga lang tayo. Simulan po natin kay Beth Mercado. Hi din po kay Desiree De Los Santos, kay Jerlyn Arbado, kay Jerlyn Batal, kay Milrose Galvez, kay Baby Dang Cordero. Hi din po kay Diana Shaira M. Baringel. Hi po kay OFW TikToker. Hi kay Edith De Lima, kay Lady Dam, Teresa Liorca, kay Rosalie Bang from Bukidnon. Hi din po kay Selena Libona, kay Joel Marasigan, kay Jelana Amanda, kay Cleo Abalos, Kim Bara. Hi po kay Eunice Sagaledo family from Babes. Hi kay Cherry Corralde, kay Leonila Mempin. Shout out kay Abigail Garcia, kay Rosana Kaufman, kay Dizon Nena. Hi kay Susan Manalo, kay Lian Manicane, kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Maria Jeline Canto. Hi kay Sherilyn Villaruel. Hi din po kay Elizabeth Dungka, kay Gay Somodio, kay Virginia Belay. Happy birthday po kay Mark Allen Kulit. Pasensya na po kung na-late si Kaenteng sa pagbate from Len Elizaga. Hi din po kay Alona Kisim. Hi kay Rosemary Laudencia, kay Arlene Torquisa, kay Judith TV 17, Purificacion Pasinoble, Carlota Gonzalez, kay Edemy De Goma. Hi kay Hannah, Aubrey, Nico, JD Xavier, Santi, Carmela, Gab at Kendra from Leia Gawaran. Hi po kay Yasmin, kay Jelyn Shawan, kay June Mateo, kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Hilario Patra Jasmine. Shout out po kay Bryson Victoria, kay Kath Blardoni, kay Gina Gia Tinga, kay Maura, kay Christine Victorino. Hi kay Hannah Maylin Sesgundo, kay Rosalie Cawano, sa Ude family ng Bridgepoint, Pampanga from Robilin Ude. Hi din po kay Ella Heda, kay Nur OFW Riyadh. Hi kay Ami Viray, kay Tekia Eugenio from Madel Santia. Hi po kay Irma Umali. Hi din po kay Charlene Gumansing, kay Chander de Guzman, kay Raquel Shibata, kay Tess Sumanting. Hi po kay Ungo Jennifer Kagalitan of Saudi Arabia from Triple 1989. Hi din po kay Baby Lou Di Maunahan at syempre kay Rachel Yamo. Para po sa mga hindi nabanggit, meron pa po tayong mga susunod na kwento. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.